Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating Facebook page at saka YouTube channel. For today's video mga kol, mag-change oil tayo nitong ating rig. So syempre, gamit natin yung ating fully synthetic na prime lobe lubricant oil. So ito yung gagamitin natin, gamit tayo ng 4 liters. Pero yung magagamit nito is nasa 3.3 to 3.9 liters lang. So syempre, gagamit din tayo ng original na oil filter para sa ating Suzuki Jimny. So gamit tayo ng filter range at saka ratchet at saka 14mm na socket. Ito is 10,000 kilometers. So tayo na lang yung mag-change oil dito sa shop natin. Tapos yan, makita natin di sa kanyang warranty booklet. Ito yung ating gagamitin or basihan sa pag-change oil. Every 5,000 km is kailangan natin mag-change oil. And ito is 10,000 km na yung tinatakbo ng ating Suzuki Jimny. So ngayon is mag-change oil tayo. Ito yung basihan natin. So lahat ng nakalagay dito sa warranty booklet or yung kanyang service booklet is i-record natin dito lahat. So ayan. So umpisa na natin yung ating change oil nitong ating Suzuki. So ayan, yung unang gagawin natin mga kolis, luwagan muna natin konti yung ating oil filter. So ayan, maluwag na yung ating oil filter. So ngayon is luwagan na natin or tatanggalin na natin yung ating drain plug gamit yung ating 14mm na socket. Then dito tatagalin na natin yung ating oil filter. So antayin lang natin mga kol na maubos yung ating oil sa loob ng makina. Tapos huwag natin pahanginan kasi minsan yung hangin is may kasamang tubig, lalo na pag hindi na-drain natin yung ating mga compressor. Habang pinapatulo natin yung ating engine oil, so tanggalin natin yung ating air filter para manisan. Isa lang muna natin. Ito yung kanyang air filter, pero papalitan natin to. It's 50. Hindi pa tayo nakabili ng air filter ngayon. Bilan natin to, prepare natin to ng mga air filter. Mas maganda kasi kung maaga tayong magpalit ng air filter kasi pag hindi dumihan yung ating throttle body. Lalo na pag mga Suzuki Jimny, lagi tayong mga naka-overlanding, off-roading. So, kailangan na malinis yung air filter natin lagi. Habang inantay natin, visual checking tayo. So, check natin yung coolant level. So, good. Check natin yung kanyang windshield washer. Yan, good. Dito, check naman natin yung ating radiator cap. Yan. Goods pa. Reading natin yan yung battery mamaya sa goods pa ba. So checking kung may mga makita na maluwag, yan. Mas maganda kung i-ball tightening na lang kung may kayo. Then brake fluid level, check din. And balik na natin yung ating drain plug. Tignan na natin yung tama. Huwag masyadong mahigpit kasi problema yan pag hinigpitan ng masyado, baka mag-loose fit kasi aluminum tong ating oil pan. Tapos ngayon kabit natin yung ating genuine na oil filter kasi nakaganyan yung posisyon yung natin, nakatayo yung posisyon ng ating oil filter. So lagyan natin to ng oil kasi kung makakili pwede na hindi, pero ganito posisyon is kailangan natin lagyan. So gamit pa rin yung ating prime lobe lubricant. Yung sa atin lang is panigurado para at least pag andar ng makina ay may oil na agad yung ating oil filter. Then basahin konti yung o-ring para hindi masira. So punasan natin yung
parte kung saan ilagay natin yung ating oil filter. So actually, marami nang gumagawa ng mga ganitong video. Pero sa atin lang is papakita natin na ginamit talaga natin dito sa ating sasakyan. Kasi mahirap kasi pag lagi kang nagpo-promote ng mga oil tapos hindi mo ginamit sa inyong sariling sasakyan. Ito, kamayin lang natin. Huwag na natin gamitan ng Filter X. Punas-punas para tuyo yung parte. Yan natin. Actually, yung dapat ito yung brake cleaner para mas pero walang available. Ito lang muna. Yan. Hanapin tuyo na. Habang nandito tayo sa ilalim, is visual checking kung may mga lumuluwag, yan, mga bushing, may mga nakasabit, baka may mga lumuwag during biyahe. Yan yung pinaka-importante. Tapos na tayo dito sa ilalim, so ilagay na natin yung ating fully synthetic na 5W13 na drive loop. Tama yung label, tapos pandarin lang muna natin, then check natin ulit. Then yung gagawin natin is set natin dito. Pakita natin dito yung ating cluster panel. Trip A is 4,373. Medyo lagpas tayo konti. Kung makita natin yung kanyang mileage is 10,424 km. So ang gagawin natin is yung trip A at saka trip B is ilagay natin sa 0. Ilagay natin naka 0 na, trip B naka 0 na. Para pagdating ng 5,000 km is change oil tayo. Pero itong oil natin mga call is recommended nito is nasa 5,000 to 10,000 km. Pero sinasuggest namin lalo na sa mga 100 or 50,000 pataas yung kilometer. Mas maganda kung every 5,000 to 8,000 km mag-change oil tayo kung fully synthetic gamit natin. Kasi sa ganyang edad is kailangan natin malagaan ng mabuti yung makina natin para mas maiwasan natin yung malaking gastos para sa ating sasakyan. Anhin mo man yung 3,000 to 4,000 na gastos sa change oil, kung gagastos ka ng 30 to 100,000 yung gagastusin natin kung ma-overhaul yung ating makina. Kung maraming parts palitan, mas masakit pa dyan kung papalit tayo ng buong makina. So, dapat alagaan natin yung makina natin gamit yung ating prime lobe lubricants. Yan lang siguro yung ating vlog for today mga kapal. Maraming salamat sa yung patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Then sa Facebook page natin, paki-like and follow mga kapal. Maraming salamat, ingat, and God bless.